Kailangan mo ba na mapagkakakitaan? Huwag mag-alala dahil sa programang ito ay matutunghayan ng iba't ibang kwentong sumasalamin sa mga kabuhayang hindi problema ang puhunan dahil sipag at tiyaga lang ang kailangan. Kabuhayang pangasenso, kitang-kita, posible yan. Kitang-kita, posible yan. Bakasyon na naman, panahon na uli na mas maraming oras upang lumuhok sa iba't ibang activities. Ngayong summer, bibigyan namin kayo ng mga kwento kung saan kapupulutan ninyo ng ideya upang mas maging productive at kumita ng todo ngayong bakasyon. Samahan niyo ako kilalanin ng mga tao sa likod ng mga negosyong hatid ng makabagong panahon. Kitang-kita, posible yan! Sa bayan dito sa Silang Cavite, nakilala namin si Pao. Si Pao ay isang onlinepreneur o online entrepreneur simula pa noong taong 2009. Magandang araw po, Ma'am Pao. Salamat po at napaunlakan niyo kami dito sa shop ninyo sa Mom and Me. So, foremost lang po, ano po yung naging inspirasyon niyo sa business na to at paano siya nagsimula? Nag-start yun sa Multiply mga 2009. Wala lang, naisip ko, paano ko bibili ng damit para sa akin. Hindi ako makakapunta sa mall. Parang maaga kasi akong nagka-baby. So, sige, try ko nga bumili sa Multiply. Tapos sabi ng nanay ko, try mo na rin magbenta. Kasi, inasun, nag-start na kami magbenta sa Multiply. Pero minimal lang. Kasi ang hirap mag-risk. Sa una, siguro mga 20 pieces lang yata yung binibenta ko. So, bakit po Mom and Me ang pangalan ng store ninyo? Ako, tsaka yung daughter. Dahil nga maagang nagkaanak si Pao, ay naisip niyang gawing inspirasyon ng anak niya sa pagpangalan nito. So, ano po yung naging startup niyo sa pagbebenta dito sa online store niyo nga po ng Mom and Me? Yung budget. Nag-start ako sa Multiply, siguro mga 5,000 pesos. Pero nung sa Facebook, medyo mas malaki na, siguro mga 40,000. 40,000 from Multiply, then Facebook. From Multiply na 5,000 pesos? Nagtaas na ako ng budget nung pagdating sa Facebook kasi mas mataas yung demand. Sa Facebook po. Paano po ba kayo nagkaroon ng transition from Multiply to Facebook? Nung time na yun, nung lumipat ako 2011, galing Multiply, medyo matumal na siya, tsaka parang pabagsak na yata sa yung Multiply. That's why. Kaya po kayo na nag-migrate to Facebook. Tapos marami nang nagpa-Facebook nun. So, sabi ko, sige, try ko na sa Facebook. Sa Facebook. Di ba, bali po ngayon, meron na po kayong ilang likes? 604,000. 805 likes na po sa Facebook. Kitang-kita, posible yan! Tila naging mabilis ang progreso ng online shop ni Pao at tunay na tinangkilik ng mga netizens. Kaya naman napunan na ang kanyang mga pansariling pangangailangan dahil sa business na ito. Maaari niyo po bang ikwento sa amin kung paano po yung naging proseso and even yung experience niyo throughout the startup hanggang sa ngayong stage ng business ninyo? Siyempre, unang-una sa negosyo, unang inisip ko paano kikita. Yun naman talaga yun. So, ayun, buti pumasok sa isip ko nun. Unang aim ko nun, kaya gusto ko mag-online, kumita nga, tapos makabalik sa school, ma-provide ko yung sarili ko. So, sa awa ng Diyos, nangyari naman yun. So, masaya kasi nakagraduate ako na ito yung nagbabayad ng tuition ko. Tapos, ngayon, dito, ito pa rin yung nagpo-provide ng araw-araw na luho. Tsaka, yung expenses. Daily expenses. Hindi lang doon sa pag-graduate nyo, even now, nagpatuloy-tuloy siyang nag-progress. Tsaka, ayun, kwento pa ni Pao,
Para sa kanya, hindi lang sarili niya at ang pamilya niya ang natutulungan. Tapos, syempre, lahat kasi itong mga local, so, dito sa Pilipinas yung ginagawa. So, mas marami ako kunin sa kanila, mas makakatulong. Para sa ekonomiya natin. Kung hindi pati na rin ang produktong Pinoy na nakapagpapaganda ng ating ekonomiya. So, magkano po yung naging start-up? Mula sa puhunan niya noong 5,000 pesos, napaikot na niya ito ng todo sa ilang taon niyang entrepreneur. Yung sa multiply ko, na-start ako ng 5,000. Medyo maliit kasi syempre parang mangangapa pa ako nun eh. Tapos nung nakita ko na yung potential, paglipat ko ng Facebook, nung mga year 2014 hanggang ang nilalabas ko every week, yung budget na 150,000 hanggang 200. 150,000 to 200,000 na. So, yun. Every week. Kasi gusto nila laging may bago. Kitang-kita, posible yan. Mahalaga rin para kay Pao ang usaping pagbabudget, lalo na online ang kanyang gamit sa pagtatransact nito na may kaakibat na gastusin gaya ng kuryente at advertisements. Ang rule lang naman dyan, kung magkano ilabas mo, dapat kitain mo times 2. Times 2. Pero syempre, ibabawas mo pa doon yung mga expenses mo like rent, bayad sa manpower, tapos, yun nga yung pinakamalaki, Facebook ads. Facebook ads. Kasi magbabudget ka doon, kunyara mga 30 to 50,000 a month. Tapos sa manpower, 20,000 a month halos. Ay, hindi pala. Mga 35,000. Tapos yung rent. Tapos kuryente, syempre, dami computer. Kitang-kita, posible yan. Hindi rin madali ang online business dahil mahaba rin ang proseso kung para ito'y paghandaan bago maibenta. The interest ng customers hanggang sa pag-ship. Paano po yung process? Ang una kong ginagawa, pagkakuha ko sa supplier, pinapasort ko yung for picture tapos extra. For picture, magpo-photoshoot kami. Mga 2 days, ganyan. Tapos, dito, edit. Tapos, i-codean ko yun isa-isa. Tapos, papasok ko sa inventory sa kanila yung mga stocks. Tapos, pag na-upload, pagkatapos inventory upload ko na yun lahat sa Facebook. Tapos, mga after 2 days, ko na siya. Facebook ads. Facebook ads na. Tapos, yun na, mga after 1 day, 2 days, pasok ko na lahat ng mga orders niya. Tapos, yung mga taga-reply ko, sila yung nag-note. Pag, pag na-note na nila, magsasend na ng picture ng receipt yung client. Tapos, pag paid na, inonote nila dun sa system namin. Tapos, yung dalawa kong taga-pack, na nila yan? O-process na nila for shipping. Kitang-kita, posible yan. Nakita rin ni Pao ang malaking potensyal o advantage ng online selling dahil mas maraming tao ang maaabot ng kanyang negosyo nang hindi na kinakailangan mamasahe para pumunta pa mismo roon. Tapos, dito, nationwide or worldwide yung client mo. Unlike sa mga mall na kung sino yung napunta sa kunyara, SM Dasma, yun lang yung target market mo. Sa kasi, pag sa online, kahit sino pwedeng mag-view. Wider kahit, yung niya. Yung dito, people reach. Abot ng customer, kumbaga. So from wider reach ng customer, ano naman po yung disadvantages na meron pag online yung shop ninyo? Wala naman ako nakitang disadvantage. Kasi, lang din naman parang local business na shinare mo lang sa mas maraming tao. Parang gano'n. Wala ako nakitang disadvantage. Kitang-kita, posible yan. Bagamat malaki ang maisasakripisyo ng online entrepreneur gaya ni Pao dahil sa competitive na mundo ng online entrepreneurship, ngunit nanatili siyang matatag at mas pursigidong sumabay sa agos nito at kumita ng mahusay. Miss Pao, gusto ko lang din po malaman and also para sa mga viewers natin na gustong mag-online business, gaano po ba ka-competitive ang mundo ng online entrepreneurship? Para sa akin, sobrang competitive kasi dito, lahat ng tao nagpe-Facebook ay mapamatanda, mapabata, so marami ka talagang target market doon. Bale, ano yung mga naging sakripisyo ninyo bago kayo maging successful na online seller since 600,000 plus ang nagla-like sa page nyo ngayon?
sa akin, oras, tapos yung pagod, pero worth it naman. Worth it naman po talaga. Kitang-kita, posible yan. Miss Pao, meron nga po ba kayong maibibigay na even top 3 skills na kailangan para maging successful online entrepreneur? Para sa akin, number 1, risk taker. Hindi ka takot take ng risk. Yun nga. Hindi pwede yung tanong mo lagi, paano pang hindi ko nabenta? Dapat, ang isipin mo lagi, paano ko ito ibebenta ng maganda? Tapos, sipag at tiyaga. Sipag at tiyaga. Kunyari, pag may naisip ka na, dito, di ba minsan pag nagsha-shower ka, may isip ka na lang na idea bigla. So, note mo lang yun agad sa cellphone. Kasi may purpose yun, bakit pumasok sa isip mo. So, yun. Tapos, dito, lagi dapat na, stay humble. Kahit marami nagpa-praise sa'yo kasi bata pa, may ganito na. Ganito ng pugunan. Thank you lang. Para kay Pao, ang pananatiling mapagpakumbaba ang siyang maging dapat na pangunahing pag-uugali ng sino mang negosyante. Dito, being humble. Maging humble, yes. Yun yung number 1. Number 1 talaga. Dapat yun po yung top 1. Kumbaga, maging humble sa kahit anong aspeto, lalo na sa business, kumbaga. So, ano po yung magiging tips and advice niyo para sa ating mga viewers na gusto nga pong magkaroon din ng online business? Ang tips ko, sa una kasi talaga niyan, parang wala bang bibili. Pero dito, patience. Hanggang, pag meron ka ng unang customer, minsan may word of mouth na yan na, saan mo pinili yung dress mo? Dito kayo binili. Di bibili na rin yung kaibigan niya, titingnan niya yung page mo. Tapos pag nakita ulit yung dress na nasuot ng bumili ng friend mo, parang referral ba? Ganyan. So, wait ka lang, din yan, boom. Basta maniniwala ka sa ginagawa mo. Magde-develop din by time. Kumbaga, one step at a time din. Siyempre, hindi na, parang nagpapakilala ka pa lang sa mga tao. So, ganun. So, as you grow, doon na lang po talaga mag-develop na rin yung sa customers, kung paano nila makikilala yung online shop ninyo. So, paano niyo po nakikita itong online shop ninyo few years from now? 10 to 12 years from now? 10 to 12 years, gusto ko pa rin online. Online pa rin. Kasi dito yung parang supplier ng mga nagko-online shop. Tapos, okay din yung may pwesto, pero hindi ko sure kung magagampan ako. Pero mas focus ako kung online na parang wholesaler, ganun. Wholesaler. Kasi, nasa technology na tayo ngayon. So, dapat pati selling, nag-a-adjust. Kitang-kita, posible yan. So, Miss Pao, para nga po sa ating mga viewers ngayong araw na ito, saan nga po ba nila kayo makakontakt? Pwede kayo mag-PM sa Facebook, Mom and Me Online Shop, or tumawag kayo sa landline namin, 511-5023. Thank you po, Miss Pao. Thank you po. Thank you. Kitang-kita, posible yan. I will be fine. Iisa kami. Sama-sama. Hindi pa kami nag-uusap simula nung isang araw. Baby, this is really the end. Nahihirapan rin ako, pero sige lang. May tatanggap ba sa kanya na maging janitor? Kahit janitor. Watching television and are turning Film or movie going is online in favor of online socialization. This is Media Watch, delivering the news on media and communication technology. Kitang-kita, posible yan. Gaya ni Pao, ito namang si Nanay Gina ng Bacoor, Cavite na nakita rin ang potensyal ng online at teknolohiya upang makapagsimula ng pagkakakitaan o negosyo ngunit hindi naman sa pagbebenta ng damit.
Magandang hapon nga po, Mami Gina. Salamat nga po at pinaunlakan nyo kami dito sa inyong tahanan. Kamusta naman po kayo ngayong hapon? Okay naman. Okay naman po. So, about your business po, paano nyo po ito sinimulan? Paano po kayo nagsimula sa business na ito? Kasi nag-start yan yung anak ko, nag-resell siya ng mga mga pre-love clothes. Tapos nadagdagan ng mga keychains, at saka iba pang mga accessories. Tapos, kinita niya dun sa pagre-resell niya nun, nag-decide siya mag-business sa mga cakes. Kasi, di ba, bumuno ng mga cakes nun. So, decide siya. Meron siyang friend na baker, tapos kinausap niya yun kung pwedeng i-resell yung cakes niya online. So, pumayag naman yun. Sa kada isang order na kuha niya ng cakes, pinapatungan niya ng 100 to 150. Kaso maliit lang yun kasi hindi siya nag-charge ng ng delivery fee. So, ang ginawa niya para yung kinita niya pa ron, nag-decide siya mag-self-study, nag-check siya sa mga internet kung paano mag-bake ng mga cupcakes and cakes. Kaya siya na lang gumawa kasi mas makaka-save siya ng mas malaki para dun sa energy, kanuman. Yun, dun siya nag-start mag-business. So, from retail, selling keychains and yung clothes, magkano po yung naging puhunan na start-up ng business na ito? Nag-start kami siguro mga 500. 500 Oo, kumbaga, yun ang pinaikot namin. Pag kumuha kami ng isang order sa kanya, tapos yung 500 na yun, doon kami nakakuha pambili ng mga gamit sa pagbe-bake, mga ingredients. Tapos, yung bayad na nakuha namin doon sa order na yun, yun ang pinaikot namin hanggang, so on and so forth na. Hanggang sa dumami na yung order. Hanggang doon na po, from then on, nag-start na, nag-start continuous na siya talaga. na yun. Ano po yung naging inspirasyon nyo sa pagbe-bake? Anong inspirasyon? Kasi, kahit nung bata pa ako, mahilig na ako sa sweets. Ganon din sila. Nakuha nila sa akin, mahilig sila sa mga sweets. Tapos, nag-start din ako kahit bata pa ako, nag-start na rin ako mag-bake. Yung mga premixes na brownies noon. Nagbe-bake ako, tapos minsan nagtitingin ako sa recipe kasi gusto ko rin ng mga merengue. Nag-check ako ng mga recipe book noon, paano maggawa, kasi wala pang mga internet noon puro mga recipe book pala. So, doon ako nag-start yung ko mag-baking. Kita-kita, posible. Ano yung inspirasyon mo sa paggawa ng business at bakit naging cupcake business siya? Kasi, total, dahil naman ako, wala akong work, nasa bahay ako, wala akong source of income, naisip ko, gawing business na lang yung naka-umpisa ng anak ko. Kasi nga, unang-una, nag-stop din siya ng studies niya So, wala naman siyang ginagawa. Ako naman, nandito rin lang sa bahay. So, nag-decide ako, ba't di namin gawin na lang business yun? Oo. Habang naka-stop siya sa studies niya, at ako naman wala rin namang ginagawa sa bahay, walang kita, ginawa namin business. To make the time useful nga po, diba? At least may nagagawa po talaga na nakakapagtulong sa family niyo somehow. So, paano po kayo nakakakuha ng clients and connections since online shop po itong sa inyo? Since online nga siya, marami kaming friends, sa FB, anak ko, marami ding friends sa FB. Tapos, minsan, yung mga nagagawa naming mga orders na, pinipicture namin yon, tapos pinopost namin. So, nakikita ng mga ibang nakakakita sa FB namin. Tapos, nagpapasa-pasa na hanggang sa, hanggat lumawak po yung balita na meron nga po kayong online shop, online business. Ano naman po yung mga positive and negative experiences ninyo sa cupcake business na ito? Sa positive, minsan na namin parang hindi namin gusto yung pagkakagawa namin sa cupcake. Pero ang nakakatuwa nun, kahit hindi kami satisfied dun sa gawa namin, pagdating sa customers, natutuwa sila, nagugustuhan nila yung gawa namin. Kahit pa paano, okay yun. Tapos minsan merong OFW,
nag-PPM sa anak ko at gusto niya mag-place ng order. Pero kami ang magdi-deliver dun sa loved ones nila dito sa Pilipinas. Ginagawa namin yun. Nagkakaroon kaming ganung customer. Kumbaga, nakakatawa kasi, kumbaga, nagiging way kami para mapakita ng mga taga-OFW yung concern nila dun sa loved ones nila dito sa Pilipinas. Tapos sa negative naman, ang hirap naman doon sa negative, yung mga katulad sa pagbe-bake namin. Halimbawa, rainy season, mahirap maggawa ng mga fondant cakes. Kasi, usually, pag gumagawa ng fondant, kailangan, stable yung, paligid mo. Kasi pag, iba, nagmo-moist yung fondant. Ganon din naman sa mga chocolate dip na, cupcakes or things din. Kasi pag summer naman, sa chocolate dip, na mabilis siya matunaw, nahihirapan kaming mabuo. Kunyari, gagawa kami ng mga cake pops. Ididip namin, hindi namin agad mapatuyo yung chocolates doon sa cake pops. Pero, kahit paano, nagagawa namin ng paraan, nilalagay namin sa ref para tumigas agad yung chocolate. Yun yung challenge po bali sa inyo na change of yung surrounding weather. Kitang-kita, posible Ano naman po yung edge ng business ninyo with the cupcakes and what makes it unique po? Kasi mostly sa mga halos order sa amin, puro customized siya. Ngayon, karamihan kasi sa mga customized na cakes, minsan halos ang madalas ginagawa, di ba, mga fondant, mga royal icing, buttercream. Kami, ang kaibahan sa amin, ang ginagawa namin, ang pinakagamit namin, yung mga chocolates. Yun ang ginagamit namin sa pagde-design ng mga cupcakes namin, chocolates ang gamit namin. Kaya yun ang parang mas pinaka-edge namin sa ibang yung mga dips and chocolate pops. Yun. Tapos, natanggap din kami ng mga orders ng yung mga nagre-request, halimbawa yung mga customer, yung mga healthy na cupcakes, yun, gumagawa rin kami. Binibigyan namin sa kanila. May healthy options po kayo sa menu ng cupcakes. Ganun. Kitang-kita, posible Ayan na nga, at kasama natin muli si Mami Gina at ang kanyang anak na si Kale. So, Mami Gina, ano nga po ba yung mga kailangan, basic needs sa ganitong setup ng pag-bake ng cupcakes? Sa mga pag-bake, syempre, kailangan meron kang hand mixer, meron kang mga bowl para haluin mo yung mga mix, yung mga butter, tapos yung mga war whisk, measuring cups, measuring spoon, at saka yung mga pan para ilalagay sa oven. How much naman po yung kakailanganin? Kasama na po yung appliance and even yung oven. Also the ingredients. Magkakano naman po yung starting price? Para sa mga beginners siguro, okay lang muna siguro yung kahit mga maliit na oven lang para pwede sila mag-start noon kasama na yung oven doon plus yung mga appliances na kailangan. Siguro pwede na siguro mga 10,000. 10,000, mahigit kumulang. Oo. So, Mami G, ano nga po pala yung i-bake natin ngayon? Bibake natin ngayon is coconut cupcakes. Coconut cupcakes. Oo. Ayan ang mga ingredients niya. Ito yung cake flour. Kasama na dyan, sinama na namin yung baking soda, tsaka baking powder. Ito naman yung coconut milk. Ito yung coconut milk, at tsaka butter, eggs, and vinegar. Vinegar. Ito po yung vinegar. Merong mga flavor. Andyan ang buko pandan flavor, at tsaka meron ding vanilla. May vanilla flavor. And yung ating Coco jam. Okay. So, paano po ba yung first step ng paggagawa ng cupcakes? Ito, bali, mini-mixer natin yung butter kasama ng sugar. Kailangan po ba yung amount talagang sakto or sinatansya po minsan? Kailangan sakto kasi hindi naman siya katulad ng tula na pwede mo i-adjust anytime. Kasi minsan, pag hinalo mo dyan, nakagawa ka na ng butter, pag nilagay mo sa oven, hindi mo na siya mag-correct eh. Kaya kailangan sakto lahat ng mga ingredients na ilalagay mo. Dapat precise sa pagdating sa measuring cups, measuring spoons.
So itong ginagawa po natin, good for ilang katao po? Good for ilang servings po kaya ito? Sa serving na ginagawa natin ngayon, makakagawa tayo siguro mga 2 dozens ng cupcakes. 2 dozens of Oo. cupcakes. Yung standard size ng cupcake. Ito po yon, which is... Hindi, yung standard is nasa ano siguro, nasa mga 3 ounces. 3 ounces po. Isang cupcake po. So after po niya nilagay yung egg yolk, tama po ba? Oo, yan. Nilagay na niya yung itlog, yung eggs, Sugar. andun na yung sugar, andun na rin yung butter. Okay. Yung next, ilalagay na niya yung Flour. cake flour. Cake flour. Oo. Cake flour lang po yan as it is or meron na rin pong kasama? May kasama na siya. Sinama na natin dyan yung baking powder. Baking at saka powder. baking Yes. soda. Yes po. After po ba nito, yung sa may frosting po, ito po yung ginagamit po natin. Sa frosting, after na ma-bake na yung cupcakes, lalagay natin yan sa ibabaw para madagdagan yung flavor ng cupcakes. Ito po, bakit hindi po niya nilahat yung ano? Para kasi Tansyado na po ano, ba ito? Or sakto na yan sa ano. Hindi na lang yan nila para ma-mix maigi yung flour na nilagay natin. Yung next na lalagay na niya is yung coconut milk. coconut milk. Bali, ina-add natin yung mga ingredients gradually kasi kailangan kasi halong-halo siya. Para siya maigi. Mami G, paano po ba sa mga nagsistart ng business katulad ng ganito, baking? Ano po yung mga must? Kasi syempre hindi naman po lahat magsisimula ng meron kompleto. Ano po yung at least meron sila? Sa baking, kailangan dyan, ang pinaka-basic niyan, dapat meron kang flour o cake flour, meron kang egg, butter, yan ang pinaka main ingredients bali sa paggagawa ng mga cakes or cupcakes. Then for the mixer po, ano po yung pwede nilang alternative kung wala pa po silang startup na Ako appliances? dati nung ginagawa ko, nung gumawa ko ng merengue ng bata ko, tinidor lang ginamit ko. Mano-mano Yung nga lang, po. kailangan may tiyaga ka para maging fluffy Yung mix. Oo. Tapos, ngayon, kung wala kang hand mixer, pwede mong gamitin to, yung Warwick. Yun nga lang, kailangan tiyaga lang. Tiyaga ba? So sa ganitong serving po na 2 dozens, how much po yung benta? Magkakano po kaya isang ganito po? Sa ganitong kalaki na cupcake, siguro mga nagre-range siya sa mga 15 to 20 pesos per piece. Per piece po. Okay. Dapat sa paglagay niyan, hindi siya dapat puno kasi aalsa pa siya eh. Tataas po. Oo, wag mong ganun pupunuin. Yan na nga. Titikman na natin ang ating finished coconut cupcake. Lasang-lasa yung coconut, no? Yung texture nung coconut shavings niya. Pwede siya sa mga health conscious. Talagang healthy option siya kasi hindi siya ganun katamis, hindi rin siya ganun matabang. Recommended siya for those healthy conscious and even dun sa mga ayaw nang masyadong matamis. Kitang-kita, posible yan. Meron po ba kayong mga tips para sa mga makakapanood nito na gusto rin magtayo ng sarili nilang business? Para doon naman sa tip, para doon sa mga gustong mag-business din ng ganito, ang advice ko lang sa kanila, bago sila mag-start ng business, dapat meron silang passion. Kumbaga, interesado sila. At saka, importante rin yung nag-enjoy sila sa ginagawa nila. Kasi kung napipilitan ka lang, pera lang inaano mo, ang gusto mong magkaroon, minsan, hindi naging magiging maganda ang outcome sa sa customers. To conclude this interview po na Mami Gina, paano niyo po na-foresee yung future ng business ninyo? Yun nga, ma-foresee ko na mas makapag-put up kami ng store sa isang lugar para meron kaming maipakita sa mga tao kung gusto nila makita yung mga produkto namin. And
isa pa, mas mapalawak namin ang mga prospect customers namin at mas lumaki pa ang business namin. At saka isa pa, kahit hindi naman dessert business ang ino-offer namin, kahit pa paano, gumagawa kami ng way para maging advisable din sa mga taong merong may karamdaman at maging healthy ang aming mga desserts para sa kanila. So, Mami Gina, paano naman po tayo makakontakt? Paano po kayo makakontakt ng ating mga viewers sa inyong cupcake business? Pwede nila kami i-add sa FB nila sa crave4cakes@ymail.com. Kaya, pwede nila kaming kontakin sa 0926-342-8384 for orders. Kitang-kita, posible yan! Ang mga kwento ni Pao at Gina ay ilan lamang sa mga matatawag nating entrepreneurs sa makabagong panahon. Sa panahon ng modernisasyon, kung saan maraming naiimbentong kagamitan, sila ang nakapagpatunay na walang imposible para sa gustong magpatuloy na magsumikap at makaangat sa buhay. Kitang-kita, posible yan!